Wake with both your eyes. Don't you ever go to sleep at night. Wake up. Grabe mga men, no? Our Diamond Elite Executive, grabe, Ford Mustang Sports Car Achiever, Condo Unit Achiever, and the co-founder of Team One. Okay lang ba mga mentors? Bigyan natin ng milyong-milyong palakpak for Mentor Irene Eder. Amazing morning. Ayan, naririnig naman ako, no? Amazing morning, everyone! Grabe. Thank you so much. No, thank you so much, Mary Grace. Salamat, Mentor Mary Grace. Thank you. Grabe. Narinig naman, no? Okay. Okay, okay, good. Good. Ayan, sobrang dami nyo ha. Grabe. Ang aga-aga, pero sobrang dami. Amazing morning, nakakatuwa. Alam mo, sabi ko nga, nag-message ako sa team ko. Grabe. 8 a.m. Tingnan mo yung nag-attend. Sobrang dami. Sobrang grateful ako no na inimbitahan ako dito. So, ayan, mostly ba na abroad, no? Mostly abroad o marami sa sa Philippines dito sa Pinas. Check nga muna ako ng mga nag-comment. Ayan. So, yun. Sige, hindi ko na patatagalin pa. Halo. Wow, grabe. Galing. Okay, mag-start na ako ha. Start na ako para matapos kayo. Baka may mga trabaho pa. So, okay lang mag-share screen ako. No, share screen, pwede na. Okay, good. Ayun. Dahil lang po ha. Kasi hindi po ako techie. Okay. Okay. Ayan. So, my name is Irene Sharon Eder po no, sa mga baguhan natin, mga kasama. And ito po, daanan ko lang konti yung journey ko para lang, konti lang, sobrang iksi lang, para lang mas alam niyo no, kasi mga ganitong CIA, ito yung mga time na chance natin na makilala yung background para just in case na tayo ay mayroong mga kakausapin, meron tayong ma-match. Kasi sa ganitong industry, kailangan mayroon silang kaparehas. Okay? So, ito po ang aking background. High school graduate po, no? Tubong Davao, Bisaya, sabihin niyo po gano'n, no? And ang first job ko po ay as a singer sa Japan, as entertainer sa Japan. So, syempre, yun yung alam natin na pwedeng umasenso sa buhay natin, ano? So, yun yung panahon na yun. So, back then, mga 19 years old lang ako kasi gustong-gusto ko nang kumita ng pera para makatulong sa magulang namin. So, yun, naging breadwinner tayo for the longest time din, kahit papano. And then, yun, na-introduce sa ganitong industry. Ang mindset ko kaagad nung una ko narinig tong industry na to, yung network marketing, is positibo. Why? Sabi ko, syempre may insecurities ako yung baka ma-discriminate ako kasi ayaw ko yung mag-apply ng trabaho. Mostly kasi tinatanong anong educational background mo. So yun yung pinaka biggest insecurities ko na tatanungin yung natapos ko. So nung nagustuhan ko to kasi walang tanong-tanong, boss agad. Okay, so nung sineryoso ko to, yun na nga napanood nyo kanina, nabanggit na rin, no, na nagkaroon tayo ng sasakyan. Sa dami kong pinangarap na sasakyan na maging first car, ito yung naging first car, 'di ba? Sabi ko nga, Lord, bakit bigla diretso agad sa sports car, no? Oo, so parang
nagulat lang ako na iba pala pag siya yung gumawa. Oo, yun. Tapos nagkaroon tayo ng condo. Yung condo natin ngayon ay may nagre-rent na nakakatuwa, no, na yung, kumbaga, may natulungan ka. Ayan. So, start na tayo. Actually, yung topic ko ngayon is based on kasi ganun ako mag-training. Gusto ko yung ikaw, as you, no? Ikaw yung personal growth mo, ikaw mismo. Oo, kasi hindi natin magagawa ang I Am Worldwide properly pag wala po tayong ganitong gawain or mindset. Okay? So, ang title po ng ating topic is Secret, parang ano, tama ba yung spelling ko? Mukhang kulang. Sorry. Secret of Success in Life. Ayan. So, ayan. Change, ito yung, maybe some of you here narinig na tong change the way you think. No? Pero minsan hindi pa rin natin napapalitan. Tama ba? No? Kailangan daw always positive. So, wag mong tingnan yung bagay na negative. Tingnan mo lagi ano yung pwedeng maging positive dyan. Kasi kapag negative na agad yung naisip natin, na-ruin na. Wala nang mangyayari. Okay? So, ito yung mga ginagawa ko, para diretso lang ako. Okay? Para mag-grow pa ako lalo. Okay? So, to number 1. Do more than. Ayan. Do more than. Ayan. Exist, live. Hindi, kasi maraming tao sa mundo na buhay, pero patay na yung pangarap. Agree ba kayo doon? Oo. Kasi, there exist, nasa mundo sila, pero yung ginagawa nila, palagi lang, halimbawa, kakain, tulog, trabaho, kakain, tulog, trabaho. So magkaiba yung exist sa live. Pag nag-live ka, you have a dream. Pag mamumuhay ka sa earth ng masaya, kailangan namuhay ka talaga. Hindi lang yung buhay ka lang. Ganon. Okay? So kailangan ganun yung mindset natin. Next, do more than hear, listen. In this kind of industry, kung ano yung mga naririnig natin, okay yun siya. Kaya lang, magkaiba yung listen. For example, ikaw, may mentor ka. Yung mentor mo, tinuturuan ka ng ganito. Pero lilihis ka. Hindi ka naniniwala sa kanya. For example, yung training natin, madami tayong training sa office, marami tayong training sa page. Napakinggan mo lang. Diba? Training ganyan. Pero hindi mo kasi talagang pinakinggan ng maayos. So that's the reason why magkaiba yung actions, magkaiba yung result. Problem sa team, pakinggan natin yung mentor kung anong dapat natin gawin. We have to listen. Kung ano yun. Lahat ng bagay, hindi lang narinig mo lang siya, tas labas lang yun. Papakinggan mo talaga. Okay, next. Agree or do more than agree or cooperate. Magkaiba din yun. Actually, dito ako natuto yung inanalyze kong mabuti. Sabi ko, mag-agree ka lang, okay, good, okay yan, mentor, blah, blah, blah. Magkaiba yung mag-cooperate ka. So, dito, nakita ko kanina na umabot ka ng 60 na. Imagine, sa maagang-maaga. So, ang ganda ng mga attitude ninyo, di ba? Kasi you cooperate. Okay? Kasi importante yun sa team, lalo na mga events natin, mga trainings, dapat we have to cooperate. Kasi doon makikita yung teamwork eh. Next is do more than talk, communicate. Parang ano yan? Relationship. Oh. Sa business na ginagawa natin, lagi naman sinasabi nila VP, nila press na ang business natin is communication or relationship. Kailangan maging close natin yung team natin. Kailangan magkakilala, kailangan close. Kasi ito na yung parang lifetime partner mo na to eh.
Oo. Kasi mahirap kung may grudge tayo sa mga downlines natin or sa mga members natin or sa leader natin or sa community natin. Kaya nga tinatawag tong ginagawa nating industries, community. So, kailangan mayroong relationship. So, ang relationship starts from communication. So, if you have problems sa ganito, don't hesitate to ask your mentor. Mentor, ganito yung naging problema ko. And ito naman yung advice ko or sasabihin ko lang sa mentor na kailangan you have to listen. Oo. Kasi minsan, walang communication, hindi naging maayos, 'di ba? Kasi ganito ganyan, wala man lang pagka-join ko, wala man lang ano sa akin, ganyan ganyan. So, dalawa 'yan. Hindi pwedeng kasi ako naniniwala ako na siguro 1% lang yung mentor na nagpa-join lang tapos hindi ka nakakausapin or wala ng communication after. Kasi dito sa IAM, once na, because eager tayo, no, na maturuan siya. Sometimes meron yung nag-join, yun din yung may problem na ayaw niya na makipag-communicate. Okay? Pero kahit ayaw nila, i-push pa rin natin, kakausapin pa rin natin, hi pa rin tayo hanggang sa maging kampante siya sa atin. Tandaan niyo to, mentor, ha? Hindi lang magto-talk lang tayo, hindi lang talk yung gagawin natin. Part siya ng communication. Okay? Ito, do more than grow, bloom. So, ito yung transformation na tinatawag natin. So, nag-grow yung mindset natin, nag-grow yung ating business, but you have to change, yung, ano mo, yung itsura. Hindi, I'm not saying in literal na magparetoke tayo, pero it's okay. Okay? Yung magpa-change, okay yun, walang problema doon. Oo, kung saan tayo masaya. Pero yung ibig ko lang sabihin is, kailangan mayroong transformation. May pagbabago. For example, 2 years ka na sa ginagawa mo, same pa rin outfit, same pa rin kailangan i-change mo konti, dahan-dahan lang. Para makita ka ng kapitbahay mo na you're doing well. Ayan. So, importante to. Kasi napansin nyo, di ba, mayroong mga before and after. So, kailangan kasi meron kayong nakikita eh. Kailangan kasi meron kayong gigil eh. No? Gusto ko maging ganyan after this. Pag meron na akong pera, may ganito. Importante yun. So, kailangan yun yung magiging mindset mo. Next, do more than spend, invest. Actually, yun na nga, i-balance mo, no? Kung sa pera to ha, kung money ang pag-usapan natin, i-balance mo yung income mo, huwag sumobra kasi mahihirapan ka. Lalo na halimbawa, kukuha tayo ng car. Pag meron na tayong car na kinuha, kailangan mag-lessen tayo ng mga gastusin. Lalo na kung magma-monthly tayo. Kasi kailangan mong ma-provide yung iyong kotse na matapos mo. Kasi doon pa lang, kailangan meron kang mindset na pag may sinimulan, may tatapusin. Huwag kayo masyado mag-invest or mag-spend ng money na na hindi naman kapararakan lang siya. O, minsan lang kayo, konti lang. Pero ito yung sasabihin ko, ano yung i-invest natin? Ayan. Tinuturuan ko lang kayo sa spending ha kasi maraming mga na nagkaka-problem doon, lalo sa rent ng condo, rent ng ganto, ganyan. Oo. So, we have to, doon, aware. Okay? Invest. Spend time pala. Well, dito muna tayo. Spend time. Imbis na spend time mo lang, dapat mag-invest ka ng time. Ayan. So, invest time ng training. Ito, maganda yung ginagawa nyo ngayon. Ito yung pinaka-perfect na wag tayong tamarin, di ba, sa time na yon. Invest to learn more. Kasi ako talaga, literal, kapag yung sa training, gusto ko yung ako mismo nag-learn. Oo, hindi lang yun lang yun. Oo, kailangan nag-learn din ako. So, nag-i-invest ako ng time to learn. Talaga nanonood ako ng YouTube. Iba't ibang mga top mentors ang pinapanood ko. Leaders sa iba't ibang mundo. Ayan. Oo, nagre-research din ako. Oh. So, you have to invest. Yan. Invest. Maybe, pag kumita ka na, invest your money wisely.
dun sa tingin mo na hindi ka mahihirapan. Hindi yung invest ka lang ng invest. Okay? So, kailangan may proper ka. Kumbaga, live by your means ka din. Ayan. Kasi marami nagkaka-problem doon sa money. Okay? Learn din tayo paano mag-aralin yung pera. Kasi kahit mayaman tayo, we have to learn din, no, kung saan mo siya ilalagay. Okay? Next. Do more than think, create. Sometimes, ito yung problem ng mga S and C. Oo, ito yon. Mas madami silang isip. Isip lang ng isip. Yes, kasi they want perfect. Okay? And ayaw din ng mga S ng baka magka-problem. Hindi niya malusutan yon. However, kaya nga hindi pwedeng think lang. You have to create. Ano ba yung dapat kong gawin sa team ko? Create. Kaya nga, create your opportunity. Strategies. Hindi lang iisipin, gawin mo talaga siya. Create it. Ano yung pwede maitulong sa grupo? Kailangan, yung mindset natin, walang jealousy, walang envy. Kailangan yung mindset natin tsaka yung heart natin is to help our mentor. Push your mentor up para mag-up din tayo. So yun yung create na ilalagay mo sa mind mo na kailangan ganito yung gagawin natin. Start from you, pataas. Yung mga mentors mo, dapat meron tayong respect sa kanila. Okay? Kasi yung sa'yo, bababa, ganun din yung gagawin nila. So don't think anything negative. Just create a positive outcome sa team mo. Yan. Okay, next. Do more than work, excel. This is the part that I really want, no? Kasi dominant kasi ako and I. Oo. So mindset ng mga dominant is to excel. Hindi lang ginagawa yung part niya, job or work lang to, ganito. You have to excel. Kahit ano pa yung natin, personality. Kung S tayo, C tayo, kailangan maging D ka. Kasi naaaral yung personality. Kung di ka naman sobra, wag mo din masyadong gamitin yung dominant traits mo kasi baka may matatamaan tayo. So, kailangan balance. Pero ang mindset, hindi mo to gagawa, work to, gagawin mo lang to, ganito, ganyan. Pero kailangan ang mindset mo, kailangan mag-excel ka. Sa team naman, dito sa I Am Worldwide, or kahit sa, di ba, iba't ibang team tayo, no need naman kailangan na kailangan ng mindset mo lang mag-excel ka. Wala ka namang maaapakan kasi pantay yan lahat. Yes, once na ikaw ay na-excel, yung nasa taas mo, mag-grow up, up. Diba? Kailangan yung walang greed mindset tayo. Excel, hindi malaming aapakan. Excel means nagawa mo ng tama. Pinakamaganda yun. Ganun yung maging mindset mo. Kailangan mag-excel ako sa team. Yan. Pero, healthy competition. Wala kang inaapakan. Okay? Next. Do more than share, give. Dito mo makikita yung blessing. Kasi, yeah, nag-share tayo, ganyan, pero iba yung mag-give. So, give back to your mentor. Libre mo minsan siya. Diba? O siya naglilibre sa inyo, libre nyo din siya. Then, kung ang mentor naman, kumita, 20% of your earnings, pwede mong i-give back sa ang leaders mo. Kung hindi ka pa kumikita, just give 5%, dahan-dahan. Iba yung nag-give. For example, sa mga prospect, yan, mga invites natin, give sachet para matikman. Kasi malaking bagay yung natikman sa sinasabi lang. Okay? So, dala ka ng samples.
Ayan, very important yun. Kung halimbawa, nasa abroad siya, sabihan mo sa kanya, sige, pag meron kang kamag-anak na papuntang dyan, sabihan mo ako para padalhan kitang isang box. Para matry mo. Kadalasan na nangyayari na maraming pay-in, yung nagbibigay ng libre. Oo, ganun. Pero wag niyong sobrahan, ha? For example, mag-pay-in ka ng silver, bibigyan kitang 5 box. Sobra na yun. Kasi hindi kaya na ng downlines mo yung ginagawa mo, lalo na kung baguhan sila. Okay? Kailangan balance, okay? Wag din masyado kasi wala naman tayong libreng ganun eh. 'Di ba? Wala. Just just a little amount lang para lang Tsaka para makasabay yung leaders kasi may nangyari diyan dati. I remember. Nakausap ko na, presentan ko na okay na kami. Tapos biglang nag-message sa akin. May nakausap ako, sabi sa akin. Pag nagpa-member daw ako ng silver, may libre akong 6 boxes na barley. So I was shocked. Sabi ko, wala namang ganun. 'Di ba? Okay lang sa akin. Wala akong magagawa eh. Doon siya eh. Pero ang tanong ko lang, paano yung downlines niya? Kung ganun yung gagawin niya, lalo na kung copper lang yun, bago lang siya. Tapos biglang nagkataon, yung invite ng downline niya, na-invite niya din. Tapos ganun yung sistema niya, kawawa naman yung downline niya. Kaya wag na tayong gumawa ng ganun. Magkaiba, okay? Give lang just a little na kaya din ng mga downlines mo yan in the future. Kasi kung ano yung gagawin mo kasi, ano yung itatayo mong community, yun yung susundan kasi nila eh. Okay? So, kailangan tama lang. Next. Ito yung pakita ko lang sa inyo. Alam ko kasi na masyado tayo, no? Na iinganyo kasi parang paano nila ginawa yan? Bakit ang dami nilang VIP package or executive package? Paano ba nila ini-explain yung mga ganyan? Sa team namin, hindi ganun kadami yung executive namin. Actually, hindi. Kasi we want, sa presentation, kailangan dun lang namin sinasabi yung gusto namin sabihin. Why kailangan mong mag-close ng deal ng VIP or executive like gold, pataas. Kailangan alam niyo yung reason pag nagpe-present kayo. Kasi ganito siya. Meron kasi yung pag napilit mo, ikaw yung babalikan. Napilit mo nga, one time ka nga komisyon, pero na-stress ka. Kasi babalikan ka niya, ba't hindi pa nagaganto? And then walang pangako. Ganit, ang presentation namin kami, sinasabi lang namin yung privilehiyo niya kung siya ay mag-jade or mataas na account. I-explain natin mabuti ang difference ng regular package or yung ating package na mababa sa pribilehiyo ng nasa VIP ka or nasa executive ka. Ang closing sa VIP or closing sa mga executive package is kailangan maintindihan niya yung benefit kapag siya ay nang ganyan yung kanyang account. Simple lang siya. Nasa tao talaga siya. Ngayon, yung mga nakikita natin doon sa may pera lang talaga yun. 'Di ba? So, hindi natin mapipilit sa lahat to. Pero, ito yung explanation namin. If you get the VIP package, meron kang may options ka sa mga products namin. So, pwedeng bumalik sa'yo 250 hanggang 265,000 sa 198 mo. So, parang ganito. Ito lang yung ginagawa namin. For example, option 1 yung kinuha mo. 250 boxes meron ka. Pero nagbayad ka lang ng 198.8. May 250 boxes ka. So, lumalabas, dahil 1,000 per box yan, 795 na lang yung isang box. So, from the start pa lang na kumuha ka ng package, meron ka na agad 205 na income. Balik puhunan ka na, 'di ba? And may tubo pa. That's the reason why na kung ikaw, wais ka, at gusto mong mas makatipid ka, itong option na to ang kukunin mo. Ngayon, halimbawa gold, sasabihin mo sa kanila, ito yung explanation namin kasi kailangan kasi
kumbaga, wala tayong hidden na sasabihin. Kasi alam mo, marami akong naririnig na nag-VIP nga yung ano nila, pero yung produkto pinapabenta sa kanila. Kaya nangyari, baon na baon siya. 'Di ba? Mm. Kasi pinangako niya ako bahala sa produkto mo. Ako bahala sa ganito mo. No, you don't have to do that. Kailangan maintindihan niya, siya dapat ang magbenta. Kasi this is independent distributor. Hindi, kailangan mga mentor, mindset natin, ano hindi dapat ganun ang dating Kailangan maintindihan nung nag-join na responsibility na niya after siya mag-join, ito na yung produkto niya. Inumin mo lahat, pwede rin. Kung gusto mo, imagine mo 2 years. Okay yung family niyo. Kasi hanggang 2 years naman yung ating expiration. 'Di ba? Kung may chance na magbenta, benta mo. Huwag mong akuin. Doon po nababaon yung mentor. No, pag nabaon na siya, hindi niya magawa yung part niya as a mentor kasi meron siyang dapat gawin, napangakuan niya to. Kaya huwag tayong mag-promise. Kami pag nagko-close deal kami, ito lang. Ito lang sinasabi namin. Hindi namin sinasabi na kami magbenta, kami bahala sa produkto mo. Ayan yung ano, 'di ba? Na pending sa kanya lahat. Na, malapit na ma-expire kaya binibenta niya ng mura. Noon nasasala pa tayo. 'Di ba? Nag-gets? O, ito lang ang pinapaliwanag namin. Ayan, if you avail silver, isang bonus lang makuha mo. Kahit maka-refer ka ng gold, jade, platinum, hindi mo makukuha yun just for you doon. So, pwede kang mag-upgrade kung wala ka pang pera ngayon. But the thing is, kung kaya naman, gawan mo ng paraan, dumiretso ka na. So, kapag gold ka, yan yung sinasabi namin ha, pinapakita namin literal. Kasi ayoko ng closing na para tayong namimilit. Okay? Pakita mo lang. Oo, ayan. 2 bonus sa makuha mo. Pag platinum ka, 3. Pag jade ka, yan lahat. O, di ba? So, maintindihan nila ngayon. Ngayon, doon sa sinabi ko na 198, 250 bucks makukuha mo, doon pa lang marirealize na, oo nga naman, 795, mas laki nga naman ang difference. Kasi lahat halos ng package dito, platinum pababa, puro 1,000 ang isang box niyan. O, dito lang yung 795. So, pag nagko-close ka ng deal, kailangan kausapin mo din siya kung ano yung background niya. O, kasi baka naman kasi pag pinipresentan mo, di mo alam background niya, tapos sa silver ka nakaano. So, hindi talaga mag-join yun. O, so, alamin din natin, no? And then, pag may pera yan, gawa ng paraan yan. Lalo na kung dominant personality yan, kahit walang pera, makakagawa ng paraan yan. Pero ito sasabihin ko, don't promise anything. Kasi ikaw din ang mabibigatan. Okay? Closing the deal is easy kapag may pera yan, madali. Hindi nga, alam mo sa may pera, kahit wala, hindi nga magaling ang nagsalita eh. Basta may pera siya, go. Ganun yun. Hindi kailangan ng explanation. Mm. Basta wag kang mag-promise. Ito lang masasabi ko. Sa amin, hindi kami masyadong nag-ano ng mga malaking account. Kinakausap muna namin kung kaya niya. Basta sa presentation namin kasali to. Ganyan siya. Ngayon, pag nagbago isip niya, tsaka minsan nga, pang-opening ko copper pang-opening para mabuksan niya. And then sa maintindihan niya yung presentation. O, depende pa din sa kausap. Okay, next. Ito na. Do more than decide, discern. Magagamit ito sa presentation. Oo. Para understanding kasi, 'di ba? Yung discern. Kailangan maintindihan niya bakit kailangan niya to. So kung ikaw naman sa sarili mo, etong ginagawa mo ngayon, kailangan na intindihan mo ang I am worldwide. Kailangan intindihan mo na ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Hindi nag-decide lang ako, ganito, ganyan, okay na. Hindi. Kailangan merong understanding. Malaking bagay understanding. Kaya kadalasan mapapansin mo, sino yung mga successful sa gantong industry? Yung naintindihan yung ginagawa niya. Kaya don't focus on money. Okay, next. Do more than consider, commit.
once you started, tulad ngayon, meron kayong ganito. Diba? May CIA tayo. Nag-attend ka ngayon. Tapos feeling mo parang ang haba or feeling mo ganito. Next week, wala ka na. Or next month, wala na. Walang success yun. Oh. You have to commit your time, your effort. Ayan. Kumbaga, sabi ko nga, pag naintindihan mo siya, siguradong magko-commit ka. Okay? Itong principle na to kasi, is, sa life to, pero magagamit natin to sa business natin. Next. Sorry, ano yun? Ano wala? Ayan. Do more than forgive, forget. Okay. So, explanation dito, bagahe po ito. Bagahe. Ayan. Kumbaga, kung meron ka mga past relationships or meron ka mga kamag-anak na hindi naniwala sa'yo noon, yung mga kaibigan mo na hindi naniwala sa'yo noon, or meron kang kaaway dati na hindi mo pa kumbaga na forgive mo pero hindi mo na forget, kailangan mong tanggalin yun. Kailangan mong kalimutan yun. Kasi bagahe siya. Sa business natin, dapat wala tayong hinanakit. No? Tao tayo na minsan nasasaktan, nagtatampo. Pero kailangan natin tanggalin siya eh. So we have to pray. Pag-pray natin yung sarili natin. Tulungan natin yung sarili natin na makalimutan yung mga bagay na masakit. Kasi bagahe siya eh. Okay? Nasa, ano yan siya? Nasa Bible din siya. Na kapag hindi mo nakalimutan yung isang bagay, nag-forgive ka, pero pag ano, no, naaalala mo pa din, naiinis ka pa din. So you never forget it. Bagahe siya. Okay? Pag once na nag-forgive ka na, then forget. Okay? Naintindihan, no? Clear tayo. Next. Do more than help, serve. Ito, ma-apply natin to sa community na meron tayo. For example, sa team mo. Magkaiba yung tulong lang, ganyan lang. Iba yung serving. Diba? Kasi may heart yun. Ayan. Kung ikaw, ano ka, sabi mo sa team mo, ako next ang host, mens. Ako next ang ano, mens. Ibigay mo yung time mo doon. Para ma-learn ka din. Hindi pwede lagi kasi alam mo ba na kapag lagi, si mentor kanina, no? Siya lagi ang magsasalita. Gagaling siya eh. Gagaling siya. Pag gumaling siya, mas madami siyang alam sa'yo. 'Di ba? Kailangan ikaw din. Mag-ano ka. Volunteer ka na. Serve sa leaders mo, sa mentor mo. Halimbawa, ikaw nagsabi sa kanya na, mens, may tutok ako. Ikaw magtutok, mens, ha? Kailangan magpakita ka ng respeto. So, kapag nasa table na siya, bigyan mo siyang water, kilalanin mo yung mentor mo kung ano yung gusto niya. Baka hindi siya mahilig sa malamig, ma-warm pa lang gusto niya, ganon. Service is very important sa team. So, pag meron tayong ganon, maganda yung flow ng team natin. Okay? Next. Ito yung sasabihin ko sa inyo. If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeed. Kasi ganito siya. Sample lang naman yan ha. Sometimes, ito yung serving ha. Pag hindi mo team, hindi mo tutulungan. Hindi mo bibigyan ng effort. Hindi mo bibigyan ng time. Halimbawa, nagkikita kayo sa Burger King. Diba? Alam mo, hindi naman wala kang mga kapapala dito. Hindi ka na mag-share, di ba? Wala kang sasabihin, ganito, ganyan. Or, pag nakita mo siya, wala siyang kinakain. Kawawa naman siya, nakaupo lang siya doon. Kahit cross-line mo yan, bigyan mo. Kailangan ganun yung heart natin. Mayroon kang tinatawag na care. Kahit kahit nga, ano yan, yung presentation, alam, feeling mo, hindi sasali yun, mga yun. By heart, gawin mo pa din. Kahit cross-line yan. Ang dami kong ampon cross-line. Ang dami kong ampon na cross-line. Kasi, for me, naaawa ako na pag nagsolo sila. May team sila, maybe yun nga, sabi ko, mag-heal ka muna.
Para pag na-heal ka na, pwede ka na bumalik sa team mo. Oo, kasi hindi ko siya mapilit nun. Sabi ko sa kanya, balik ka lang. Pag ano ka lang sa mentor mo. Eh, hindi pa siya healed eh. So, binigyan ko siya chance para manggigil siya lalo. Sabi ko sa kanya, huwag kang lumipat ha. Ang gagawin mo, sumabay-sabay ka muna sa amin hanggang makita mo yung culture na meron kami. Pag ikaw ay meron ka ng grupo, doon heal ka na yun sigurado. Huwag kang umalis sa team mo. Meaning, huwag kang mag-create ng another name. Sabi ko kasi, ikaw nagtatrabaho, wala kang poster. Sinasabi ko sa kanya yun. Ano ka lang? Join ka lang sa amin. Walang problema. Mayroon kang ipapatok, sabihan mo lang ako kung ako libre ang time ko, okay ako. Then pag hindi, yung leader ko sabihan ko. Men's, dito sa industry na ginagawa natin, this is not a competition. This is, kumbaga, teamwork. Kahit cross-line, magtutulungan. Okay? Kasi doon makikita, kasi si Lord yung nakatingin eh. Doon yung, magulat ka, may mga blessing kang darating kasi pusa sa'yo from your heart. Okay? Next. Lapit na tayo. Do more than coexist, reconcile. Kasi pag may community talaga, this is the big part na may naiinggitan. Dito na yung part na kasi kadalasan, 'di ba? Team eh, 'di ba? Andun na yung maiinis ka na, ganyan. Totoo yun, nangyayari yun. Pero as a mentor, kasi lahat kayo maging mentor ha, lahat kayo magkakaroon ng team. Kailangan hindi muna dumating doon. Kung nandyan na, reconcile na. Oo. Hindi na dapat umabot pa sa iba. Yan. Kailangan ganun. Okay? Next. Ito. Ito ibang meaning nito ha. Do more than sing worship. Meaning, meron natin alam natin yung song ni Lord, yung mga about, Hillsong, ganyan. Iba yung nag-worship ka. Ibig sabihin, may prayer kang kasama dyan. Surrender. Surrender. Importante, we have to surrender to the Lord, no? Na lahat. Oh. Okay? Importante yun. Next. Ito na. Do more than think, plan. Okay? Kasi, ito yung nagiging problem natin minsan. Marami tayong naiisip, pero hindi natin nilagay as a plan. Kaya hindi siya naging action. Plan is very important. However, yung plano natin, kailangan natin i-surrender. Lord, ito po yung plano ko. Ikaw na po bahala dito. Then read it palagi. Lagi kong sinasabi, di ba? Yung plano, hindi lang sinulat, dapat binabasa. Kasi subconsciously papasok sa utak mo yun. So itong training natin, puro to ikaw. Kasi hindi maging maganda ang iyong business kapag hindi lahat ito magagawa natin. Next. Ito na. Do more than dream. Do. Okay? Lahat ba may dream board? May dream board, no? Pero walang action. Lagi sinasabi ng parents namin to sa amin. Dream. Aim high and hit the mark. Kailangan ma-dart mo. Anong una mo? Diba? Do. Gawin mo. Start ka sa little. Oo. Kasi, para malaman mo na kaya. Start ka sa maliit mong pangarap. Like, for example, if you are a silver account holder, doon sa 5, kailangan maka-give me 5 ako within a month. Parang ganun. Just for you ako kapag ganito. Yun. Doon ka mag-start. Kaya lahat-lahat ng dream mo. Ako, literal ha, sinasabi ko kung ilang platinum, ilang gold ang direct ko dapat. Ganun. Dapat nakasulat yun, tapos binabasa mo yun. Para may action ka. Okay? Next. Do more than see, perceive. Iba yun. Meron kang perseverance. Napakahalaga nun. Kasi whatever happens, tuloy-tuloy ka lang. Tutuloy ka lang.
Kasi yung mga nakikita natin na result nila, ayan na yan, given. Pwede mangyari sa'yo. Kailangan dumiretso ka. Kung may mga problema, finances, bla bla bla, lahat yan, pagsubok lang. Tuloy ka lang. Kasi nga, lahat nga ng na tatamasan ang meron sa IAM yung mga nagtuloy-tuloy lang. Okay? Ito na. Do more than read, apply. It's like the same sa training. 'Di ba? Meron tayong training, 'di ba? Sinusulat niyo yung training, pinapasulat. Oh. And then i-repeat mo, babasahin mo. Lahat ng sinulat mo, hindi lang pagkatapos sulat, lagay na lang then wala na. 'Di ba? Or pagkatapos mong basahin, hindi mo siya ginagawa. Kung may libro kayong binabasa, like for example, yung iLead, yung kay VP, no? Yung Pocket Mentor, 'di ba? Lahat 'yun, pagkatapos mong basahin, dapat ina-apply mo na dahan-dahan yung sinasabi doon. Okay? Do more than receive, reciprocate. Give and take, kumbaga. Kung ano yung mga natatanggap mo, magbigay ka din. Okay? Kung ang mentor mo naglaan ng time sa'yo para turuan ka sa training, respond. Ibigay mo din sa kanya yun, yung hinihiling niya na pakinggan mo siya, train mo siya, nakikinig ka sa yung training niya sa'yo, kung nag-one-on-one man kayo. Alam mo, walang mentor na magtiyaga, di ba? Kasi, eto ha, literal. Kasi ako, kung ime-mentor kita, tapos, kasi may nakita ako na ano sa'yo, na, kumbaga, potential, te-training kita, di ba? Ngayon, pag hindi mo siya ginagawa, hindi ako nagagalit. Pinapakitaan kita ng result. Okay? Okay? Ganun siya. So, if you are, kung meron kang mentor na nagbibigay sa'yo ng oras para sa'yo, be grateful for that. Kailangan ibalik mo rin sa kanya yung binibigay niyang effort sa'yo. Okay? Do more than choose, focus. Focus, very important. Kasi ito yung minsan nalilito yung mga tao dito. Paano yan, mens? Mayroon akong trabaho. Paano ako makafocus sa IAM? Di ba may ganun? Focus meaning attitude mo. Kahit may trabaho ka, gawin mo yung part mo 101% sa work mo. Kasi yun yung nagbibigay sa'yo ng daily needs. Di ba? Necessity mo. Sa umpisa, nagbe-build ka pa lang. Pero, nakafocus ka sa IAM after your work, ano yung dapat mong gawin? Ano yung goal mo? Yung attitude mo yung nakafocus. Kasi kung ligaw, walang proper na guidance. Ligaw ka, halimbawa, may mga ganun, pag hindi ako naging okay dito, dito ako. Hanap ka pa ng ibang mga, at ibang business. For example, for example ngayon, uso yung mga Facebook Reels na kumikita, TikTok, ganyan. YouTube, yung mga ganun. Wag mong isipin na ginagawa mo yan to earn. Ginagawa mo yan to create a name, a community, or makilala ka. Yun. Dapat yun. Kasi dadalhin mo sila lahat sa IAM. Ganun yun. Oo. Kasi pag inisip mo na magva-vlog ka para kumita ka, so wala ka na sa focus. 'Di ba? Iba na yung iniisip mo. Okay? Example ako. Once na nag-post ako sa reels ko, hindi ko na iniisip kung sino yung nagla-like, sino yung bahala na sila. Pero pag nakita ko na nagla-like, natutuwa ako. Pero not necessarily na kumita ako doon sa reels. 'Di ba? Ang goal ko is makakuha ko ng mga tao na ma-engage sa akin, makita nila yung post ko, makita nila na pwede din sila sa akin. Yun yung sample ng focus. Okay, do more than wish, believe. Yan. Paniwalaan mo yung mentor mo, kung bakit kanya tinitraining, bakit kayo pinapa-attend ng ganito, bakit nagsi-CIA yan, bakit nanghihingi ng tulong sa ibang team, sa Diamonds. It is because not sa kanya alone. Para sa inyo to.
para sa inyo. Kailangan maintindihan mo yun. Paniwalaan mo yung plano ng team. Ngayon, kung meron kang may ambag, sa mga mentors natin, paniwalaan din natin yung mga leaders natin. Open kayo sa, ah, kumbaga, suggestion. Ayan. Open dapat. Kasi minsan, may mas magaling sa atin, di ba? Pero paniwalaan natin bawat isa. And syempre, alam naman natin lahat, 'di ba? Paniwalaan mo rin yung plano ng I Am Worldwide sa atin. 'Di ba? Kita naman natin, 'di ba? Action lang kailangan sa I Am, actually yung mga incentive, action lang 'yun. Result lang ng points ng team. Okay? Next, do more than advice, help. Okay? For example, problema yung leader mo. Kasi pag may problema talaga sa pera, yun yung nagiging downfall eh. Nawawalan siya ng gana. Kasi hindi niya na alam kung saan siya pupunta. For example, problema niya yung car niya. Kulang yung monthly niya. Hindi naman kailangan buo yung bibigay mo, pero kailangan mo siyang tulungan na makasolusyon. Hindi yung nagsabi lang siya, may ganito, ganyan, ganyan, tapos advice ka lang, bla, 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 ganito. Ay, ganyan, gawin mo, ganito, ganyan, pero wala ka naman lang inabot. Okay? You have to learn din na yung heart mo na may iabot ka kahit papano. Para konti na lang yung idadagdag niya. Okay? Kailangan may ganun sa grupo. Pero huwag din abuso ha, mga mentor. 'Di ba? Yung totoo lang. Okay? Kailangan yun eh. Balance. Okay, next. Do more than speak, impact. So, marami magaling magsalita, pero hindi niya ginagawa. Okay? Magkaiba yon. So, kailangan may impact ka sa team mo. Kailangan yung mindset mo. Pero yun nga, sabi ko, no competition ha. Impact. So, diamonds na I heard kanina, sino gusto di mag-diamond, di ba? So, kailangan yung mindset mo, kailangan makakreate ako ng ganito. Kasi ang diamond, mga mentor, ano siya eh, hindi siya madali kasi kailangan ng teamwork. Okay? Kung gusto mo maging diamond, kailangan yung consistent, yung pay-in, yung points mo monthly, nakikita mo yung nag-100 ka. Nag-100. Ang kulang lang kasi walang mga sapphire. Diba? Mga ganun lang yun eh. Kailangan ganun. So, anong gagawin mo para dumami yung points mo? Kailangan makakreate ka ng mga inviter. Nagpapapay in. Kasi, walang problema sa atin yung mabilis. No? Mabilis sila ng diamond. Walang problema doon. Because that is, that is, may pera sila. Madali lang talaga yun. Madali magkano doon. Pero yung long term, ang kailangan natin maintindihan. So ako kaya it took me 3, 4 years, 5 years na naging diamond. Kasi nag-build ako sa left. Binild ko yung left ko. Dinamihan ko yung marunong. Marunong magsalita, marunong magganto, marunong mag-invite. Nag-build ako ng leaders. Then nag-create ako ng leaders again, another sa right ko. Tinuturuan ko ng ganito, ito yung kaya matagal ako kumita kasi inuna ko muna yung isa bago sa kabila. Kaya nung time na nakikita ko na nag-100, 250 na yung left ko, sabi ko, this is the right time na mga consistent yun, monthly na ganun siya. 6 months, consistent. More than 100 yung points. Then mayroon nagsasuffer din under dun sa left. Sabi ko, this is the right time na yung na mga na-build ko, push ko harder. Ayun. So yun yung meaning nun, kapag mindset mo, kailangan may impact ka sa grupo. Oo. So, kung hindi kaya, next month ulit, ganun. Pero kailangan talaga mas maraming inviter, maraming magpapapain. Kahit maliliit yan, mga mentor, add yun sa points mo. Oo. Okay, next. Do more than encourage, inspire. So, di ba, nag-training tayo, nag-encourage tayo na ganito, ganyan. Pero dapat, sabi ko, may action ka. Dapat ma-inspire sila sa'yo. Ano yung mga gagawin mo to be an inspiration to others or sa mga leaders mo. Kailangan mag-aaralin mo yun. Marami sa YouTube nun, marami sa ano yun. Mag-research ka on your own. Oo. Para meron kang magawa, nakakaiba din kahit paano.
duplication ng ating business. It's a copy business. Pero iba yung meron kang konting kaibahan. Ayan. Oo. Hindi lang tayo, kaya nga sabi ko, maraming trainer, maraming ganito, maraming magaling magsalita, magaling mag-encourage. Pero kapag hindi nila nakita sa iyo na you have the result like this, mga ganito, hindi ka nakaka-inspire. Diba? Oh, be an inspiration. Not only for magaling mag-training, maganto, hindi lang sa resulta. Be an inspiration, even the character. Okay? Next. Malapit na talaga tayo, Mens, ha? Konti na lang. Do more than add, multiply. Yun. Diba? Sabi ko nga, hindi lang papapay-in. Oo, kasi yun yung key to diamonds. May pay-in ka, pero dapat na-duplicate mo and na-multiply mo yung sarili mo. Teach them how. Okay? Do more than change, improve. Kung nagbago ka na, yung the way you think, yung positive na, kailangan i-improve mo pa yung mindset mo, yung level of your mindset. Oo, wag kang pumayag na same lang tulad dati. Hindi enough ang change. Kailangan improve. Mayroon kang pagbabago na nagawa mo pa ng maganda. Okay? Next, do more than reach, stretch. I-stretch mo pa yung baka mayroon pang mapiga, mayroon pang mahila sa gagawin mo. Understanding, training, mindset, stretch mo pa. Kailangan yun. Hindi pwede mag-stagnant. Kung ito na nakuha ko na to, ganito lang siya. Kaya naman pala to. Kailangan extend mo pa. Kasi marami ka pang magagawa. Oo. Wag kang magstay lang dun sa kung ano lang yung kaya. Meron pa yan. Isasagad mo pa yan. Okay? Next. Do more than pounder, pray. Isa sa key mo na lahat ng gagawin mo, sa kanya mo gawin. Pray. Prayer is one thing na kailangan mo siyang gawin every day. Kahit nga sa CR ako pray ako. Even now, na magte-training ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako wisdom. Kasi hindi ko, ginawa ko lang to siya Inedit ko lang. Nasa notes ko to, actually. Ang dami kong training na ginawa before nung pandemic. Yung as in lockdown. Pero hindi ko siya na-train sa leaders ko. Oo. Nasa notes ko lang lahat. Kasi ako yung mahilig ako mag-learn. Oo. Na gusto ko medyo kakaiba. Yung ako din mismo yun. Yun yung ginagawa. So you have to pray. Pag-pray mo lahat. Okay, next, malapit na tayo. Kailangan meron tayong understanding about passive income. Kasi maybe this is, bumabagal ka kasi wala kang nakikita. Baka hindi mo nararamdaman. Ako, pag nakikita ko yung income ni Mentor May, pag nakikita ko yung nila Mentor Peach, nila Mentor Kat, yung nakikita ko sila na, uy, nagme-millionaire circle na sila sa Unilevel, ganyan. Na-excite ako Ngayon, kung ano lang yung, ano lang yung capacity ng, psychological wallet mo, pwede naman dun ka muna. Pero, i-stretch mo din yung mind mo dun. No, na hindi lang ganito yung kaya. Pero ang ipapakita ko sa inyo, maybe lahat to pasok sa utak mo. Okay? Kasi hindi pa naman ako katulad nila Mentor May. So kailangan maintindihan mo na ang I Am Worldwide is a unilevel, meron tayong unilevel commission na kahit saan lupalop ng mundo, pwede kang magkaroon ng leaders or users under your organization. Kailangan makita mo to. Ako, lagi ko itong tinitingnan kasi na-excite ako sa pwedeng mangyari sa akin. Oo, kasi sabi ko nga, paano pag nag-1 million na pala ako or 2 million ako per month? Oh my God, humabot ako ng 5 million per month. Anong gagawin ko sa pera ko? Ganon. No, may ganon ako. Na-excite ako. Dapat ganon yun. Kailangan maintindihan mo. So, pakita ko lang yung sa akin, Ito yung lagi kong sinasample na nagka 150,000 kung meron ka ng 10,000 downlines under your organization na bumibili ng product. So, laging 10,000 yung sinasabi ko as of the moment kasi yun muna yung first goal ko.
na magkaroon ako ng community under my organization, 10,000. So, ito na mentor. Dahil sa kakaganon ko, actually, hindi ito updated, pero nasa 8,700 plus na siya. Yung organization ko. Under me ha, hindi galing kay Meritoni. Kasi kay Meritoni nasa 10,000 plus eh. Oo. So, ito yung lagi kong inaano na mindset ko. Na gusto kong magkaroon ng organization na 10,000. O ngayon, malapit ko na siyang ma-hit. Halimbawa lang. Pag na-hit ko na yung 10,000, magiging next ko sa presentation ko is gawin ko siyang 20. Alam niyo kung bakit nilalagay ko siya sa presentation? It is because subconsciously, papasok siya sa utak ko na kailangan magka 20,000 ako. Ganon. Yun yung secret. Kailangan, yung mga sa presentation mo, yun yung sinasabi mo palagi, para yun yung maging ikaw. Result niyan. Ganon. Yun yung secret. Oh, imagine mo, in 6 months time, naka 500,000 tayo. Tapos nung June, nasa 90 plus thousand. Ayun, o 7, hindi ko matandaan. Last June, yung June lang, o nanagdagan, di ba? So, malapit na. More than 600,000 na, di ba? 7 months, di ba? Ang ibig kong sabihin, kailangan yun yung na-excite kayo. Kailangan natin ma-excite. Ito yung mangyayari sa atin. Para hindi ka magda-die down dun sa pangarap mo. Ay, hindi ata to para sa akin yung I am. Kasi ganito, ganyan, nakakapagod pala. Lahat nakakapagod. Pero worth it. O, ito like kung tinitingnan, nasa ano ko to? Nasa laptop ko to mismo. Ito mismo ang itsura. Diba? Kailangan ganito, yung beyond your imagination. Alam mo yung parang imposible pero gagawin possible. Ito yung mga pangarap ko na nakikita ko lagi. Ganon din dapat yung sa'yo. Nandun yung malaki mong pangarap, meron kang maliit na pangarap na susundan mo. Pag lagi mo itong nakikita, lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang sinasabi, mangyayari. Huwag ka lang mainip. Okay? So, lastly, lapit na tayo, mentor, ha? Ito na. Ito yung lagi naming iniisip, nilalagay namin sa utak namin, sa puso namin, yung turo sa amin ng magulang namin. Actually, ang sa papa ko is ganito. Parang, pag once na nagsimula kayo, anak, kailangan tinatapos, ha? Dream big, aim high, hit the mark. So, laging tapos. So, ito, don't stop when you're tired. Stop when you're done. Kailangan ganun yung mindset. Once you started, you have to finish it. Finish your, parang ano lang yan, yung sa takbo, di ba? Lagi namang may finish line. Hindi naman to karera sa ibang team or sa ibang group or sa ano mo. May sarili kang way na para sa'yo. Kung napagod ka, tulog mo lang yan, ipag-pray mo sarili mo. Then, bangon ka ulit. That's the secret. Next, ito. Sa Proverbs 16:3. Yung lahat ng plano mo, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Gumawa lang tayo ng tama para hindi matamaan yung plano natin. Okay? So actually, we are done. May natutunan ba kayo? Thank you mga mentor. Stop ko na yung sharing. May question ba? Ano? Thank you so much po, Mentor Irene. Hindi naman po ako, no, sa napaka-inspiring na journey and ay parang super si po yung pagkakagawa talaga ng nyo, PowerPoint ninyo. And so, kayo naman, mentors, patingin tayo kay Mentor Irene sa ating chat box. Ayan, no, sa time na binigay niya and sa learnings na in-impart niya sa bawat isa. And yan, men, may Q&A po kami. Nag-prepare po kami ng 300 questions. Wow. Ay, 3 questions na po. Ayan. Pero before that po, picture po muna tayo. Mentor Mark, kayo po ba mag-picture? Mark Idalan. Okay po, men. Sige po, picture po nga tayo.
So, mentors, wala po muna mag-chat, no? Para wala po. Ayan po, Mentor Irene, peace sign po. Ayan. 1, 2, 3, smile. Okay. Kasama ko po si Mentor Mary Grace. Spotlight. Ayan, Mentor Mary Grace. Peace sign po. Smile. 1, 2, 3, smile. Okay, so review po tayo sa mga kaya po mag-open cam. So open cam po tayo para mas maganda tingnan sa ating poster. Ayan, so maraming naka-open cam. No? So umabot tayo ng 3 page. So thank you so much sa mga naka-attend. So peace sign po tayo lahat sa mga kaya po mag-open cam. Open cam tayo. And smile. Okay. Ayan, second slide tayo. Second slide. So yan, may naka-open cam pa rin. So peace sign po tayo and smile. Hindi po natin alam kung nasan po tayo. So, 1, 2, 3, smile. Ayan. And pangatlong slide. So dito wala na naka-open cam. Ayan. Balik po sa'yo, Mentor Mary Grace. Ayan, thank you, Mens. And, ayun po natin yung Mentor Irene again. And yan, mga mentors, if ever, ayan, mga naka if ever na may mga question po kayo, pwede kayong mag-chat sa ating chat box, no, para ma-entertain natin yung tanong nyo. Ayan. Sino po? Pero may mga tatawagin na talaga ako eh. Ayan. Sige, start tayo kay pa-unmute. Sige po. Start tayo kay Mentor Johnny Lynn. Ayan, sige, Mens, unmute ka daw po. Talaga. Ayan, amazing morning po sa lahat. Thank you so much po, Mentor Irene. Grabe, no? Sobrang siksik. Liglig at umaabaw. Mens, ang question ko, no? Syempre, thank you so much po sa oras niyo po. Alam ko po napaka precious po ng oras niyo po na ibinigay niyo po sa amin. Mens, ask ko lang dalawang question ko, Mens. Ano yung secret niyo po? Dahil napakaganda ng skin niyo po. Hindi, Ano yan? Kasalanan ni Mentor Chris siya. Naghakot kami ng Korean products. Ay, Oh. so, pinaka-question, thank you so much, Mensa. Ayan, pinaka-question ko, Mens, no? So, actually, alam po namin na, kumbaga, marami po sa team nyo is, kumbaga, mga yep. Paano nyo po nabibuild yung mga yep nyo po, Mens? Ayan, thank you so much po. Okay. Actually, yung YEP, kumbaga pinag-pray ko yun kay Lord na magkaroon ako ng bata. No? Hiningi ko yun. And then, nung pumunta ako ng Davao, actually yung una ko, hindi na siya YEP pero bata pa siya. Alam mo yun, lumampas na siya sa pagiging YEP, pero siguro mga 26 siya noong time na yun, nung nakilala ko siya. Yun siya yung una kong tinraining. Ang training namin via Zoom lang yun. Yun yung umpisa. Tinanong ko lang siya ano yung pangarap niya, anong gusto niya mangyari sa kanya. Now, bakit dumami ngayon? Yung mga batang yan, pumunta ako ng Davao noon. Yung classmate ko nung high school, siya yung invite ko talaga. Invite ko. Pero since nga na na gustong-gusto ko magkaroon ng bata na leader, inampon ko siya. Parang sinabi ko dun sa nanay, kung okay sa anak mo, sama ko siya sa Manila. Doon nag-start yun. Means, very, kumbaga responsibility natin to. Ang ginawa ko, means, is, sa bahay ko sila pinatira. Para makuha nila yung mindset ko daily. Makuha nila yung aking ginagawa. Oo. Kumbaga, dinala ko sila sa bahay. Para, syempre, number one, hindi ako mag-aalala sa renta. Sa umpisa, oo, nag-start ako. So lahat ng mga kinuha ko muna, sa bahay ko muna sila. So sabay-sabay kami dito sa bahay, kung anong kinakain namin, yun din yung kinakain nila. Kailangan lang mga mentor. Lahat ng mindset natin, ikaw as a mentor ka kung gustong magkaroon ng kabataan. Kasi pag nilagay mo sila, ito for me lang to ha, bago ko sila ilagay sa isang area na sila-sila lang, kailangan punong-puno na sila ng values na meron kami o meron ako. Kasi mahihirapan kayo kasi hindi natin sila pinalaki. 'Di ba? Pag nilagay natin yung separately, hindi mo nakikita, bibisitahin mo lang. Pag nandyan ka, okay sila. Pag wala ka,
wala na. Iba na naman pinaggagawa, di ba? Ang ginawa ko sa kanila, bahay mo na, tinitrain ko muna ang mindset nila sa akin. Kung ano yung rules, ito yung values namin, ito yun. Pero lagi ko sinasabi, hindi ko kayo kontrolado. Pag meron kayong ginawa na hindi galing sa akin, labas na ako doon, 'di ba? Pero responsibility ko kayo sa nanay at tatay nyo, kailangan yung rules ko or ano ko susundin nyo kasi mahirap eh. 'Di ba? Mapagalitan tayo ng magulang. Pero mens, may kasamang prayer 'yon na hiningi ko. So, good thing na naman, mga mababait yung mga binigay ni Lord. Mababait sila. And kumuha na ako ng ano, mens, kumuha ako ng studio. May studio ako talaga para sa anak ko yun, para mag-dance lesson siya, ganyan yan sa sarili niya. May salamin yun. Kaya lang, dumating sa point na dumami sila. So, hindi sila kasya sa bahay ko. So, ginawa namin, doon sila matutulog sa studio, pero dito sila sa bahay, kakain. Wala, hindi pwede separate na doon sila magluluto din, hindi. Kasi gusto kong mangyari, nakikita ko sila kung ano yung ginagawa nila. Kaya kung ano yung ginagawa ko, tinuturo ko sa kanila, o makinig kayo ng ganitong ano bago matulog, blah blah blah. Kailangan mens ibahay. Parang kaya nga relationship, 'di ba, mens? Ibahay mo muna. Ngayon, i-alarm mo yung family member mo sa bahay. Kasi ganito 'yun. Mahirap maglagay ng strangers, 'di ba, sa bahay. 'Di ba? Kasi ma-adapt nila. Kasi makukuha nila yun. Kung nag-aaway kayo madalas sa bahay nyo, yung pamilya nyo, ma-adapt niya. Di ba? Oh my God, nag-aaway pala sa dito, ganito pala sila. Alam mo na yun, di ba? Kaya kailangan yung family member dapat aware, no, na ganito. And yung mga yep din, aware nyo din na, uy, minsan ganito kami, blah, 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 kasi ganyan. Pero wala lang yan, ganon. Pero kung pag-aaway talaga, means, kasi ito yung pinaka-downfall dyan. Kung nag-aaway, sa kwarto kayo ng family mo kung kailangan. Pero for us kasi, awa naman ng Panginoon, wala namang ganun. Wala namang ganun, no? O, kasi kampante naman ako na kung ano kami sa bahay, yun din kami sa labas. So, okay lang. Pero hindi mo kasi control yung family member mo, di ba? Ikaw okay ka, pero yung family member mo hindi okay, di ba? May ganun eh. So, depende pa rin siya, mens. Depende pa din siya. Oo. Yun. Ano pa? Okay lang ba yung sagot ko? Okay lang, meron pa? Need malaman? Kailangan siya ibahay, mens. Kailangan yung ibahay yung, kasi para makuha niya yung mindset mo. Oo, mga bata. Okay, Ayan. next. Okay na daw po. Okay, Ayan. good. Thank you, Mentor Jo, and thank you, Mentor Irene, sa pagsagot. Kasi ate na binahay ako dati. Yes, dapat ibahay. Ayan. Thank you po. And next po, Mentor Mark Idanan. Tama ba Ayan, yan? Ayan. amazing morning po, Mentor Irene. Amazing morning, Mentor Grace. So, ayun, thank you so much po, Mentor Irene. So, it's an honor po yung privilege na mapakinggan po kayo sa araw na to. Sobrang ang daming learnings and siksik talaga. Lahat nandun na, lahat ng dapat gawin, nasabi nyo na sa amin lahat. So ngayon, ang magiging question ko sa inyo, kasi as a diamond, alam ko na ang focus nyo is pagbibuild na talaga. So yun, no, so na question ni Mentor Jo sa pagbibuild naman ng yep. Pero itong question ko sa inyo, dahil lahat naman po kanina is nadaanan na, halos naging speechless na po ako dahil sa talagang nandun na yung lahat ng kailangan gawin. So dinaanan na to kanina, pero ito yung naging question ko kasi naging interested talaga ako dito sa ganitong top question eh. Kasi para mabigyan din natin siya ng mas ma-emphasize natin yung ganitong question. So, Mens, paano po kayo how to create a solid team? Paano kayo nakakagawa ng solid talagang grupo? So, ayun po, Mens. Thank you so much. Mens, actually means, kailangan may pera. Kasi joke lang. Ay, mens, ano siya, mens, ang solid, ganito kasi siya, mens. For me, kaya nga nagsikap muna ako noon, talaga, kaya nga lahat ng income ko, may save ako for 20%. Means, ang solid talaga na leaders, means, na makikinig talaga siya sa'yo, is kailangan hindi mo sila gugutumin. Kasi means, yung makita mo yung heart mo sa kanila, kaya nga sabi ko kanina, halimbawa, kahit kwek-kwek lang yan, fries lang yan, kahit ganito lang, parehas kayo ng kinakain. Kasi men, sa totoo lang, papakainin mo talaga yung tao. Yun yung sikreto. From the heart, kahit may pera pa yan, ilibre mo pa din. Kahit kailangan ganun siya, mens. Kasi, ang tao mo, kapag naramdaman niya na parang, hindi mo, wala. Kung kasi nga, relationship tayo di ba? Ilibre mo talaga. Libre mo. Yun yung sikreto. Kahit hindi naman, kung ano lang yung kaya mo, syempre, di ba?
Kasi doon mo malala, imagine mo pag tinawagan mo, mens, punta kayo dito. Pupunta agad yan kasi alam nila hindi sila magugutom. 'Di ba? That's the reason why. Pero galing sa heart mo yung gagawin mo ha, hindi yung ginawa mo lang para ganito. Hindi kasi malaramdaman 'yun. Kailangan from the heart. 'Yun yung sikreto, mens. Ako nga, mens, ito hindi ayoko sanang sabihin to, pero kahit hindi ko kagrupo, mens. Halimbawa, nakita ko lang siya sa Burger King. Nakita ko lang. For example, doon sa ano, may 'di ba sa baba ng office, 'di ba may kwek-kwek diyan, may mga kwek-kwek, may ganyan-ganyan. May nakita ako doon, hindi ko alam kung anong kaninong team siya. Kumakain siya ng Skyflakes, biscuit. Tapos yung katabi niya, yung anak niya, basta tatlo sila. Kumain lang silang tatlo ng Skyflakes, tapos walang, parang tubig lang. Tapos, nakita ko lang, sabi ko, yan lang mo ba yung kinakain ninyo? Ang alam mo, sagot niya, wala po kasi kaming pera, mens, pamasahe pa namin to pa uwi, malayo pa po yung amin. Imagine mo kung gaano sila ka eager na matuto, 'di ba? Tapos Skyflakes lang. So, yun yung ginawa ko, mens, nasabi ko, yung sukli, may 40 pesos akong sukli. Alam mo ba, mens, ang dami na pala ng 40 sa kwek-kwek. Ay, sa mga fishball, ang dami na pala nun, yung 40 pesos. So, sabi ko, sa ito, kain ka, yung sukli, bigay, pambili nyo na lang. Pilit na lang kayo. Tas juice kung gusto nyo. Kumbaga, mens, ang sikreto is yung may heart ka. Hindi mo man ka-team yan. Sanayin mo sarili mo. Oo. Huwag kang magtipid na wala na akong pera eh. Yun ang maging mali. Pag inisip mo kasi na wala ka, mawawalan ka talaga. Better na invest mo. So, tama yung nasa chatbot natin na kailangan invest. Invest money, syempre. Para hindi gutom yung leaders mo. Pag gutom yan, means hindi yan pupunta. Hanggang sa masanay na siya, matutunan niya yan na, okay. Okay, yun lang. Okay ba? Okay naman po, Mentor Mark. Yan. Thank you, Mentor Irene. And siguro last na po ito. Ayan. Since marami po kasing mga bago na leaders, advice na lang, ano po yung ma-advise nyo para sa mga bago pa lang na nagsisimula at yung mga nahihirapan po? Okay. Siguro ma-share ko lang no na ang mind dito talaga tayo dapat. Pagbago ka, kailangan makinig ka lagi ng mga about how to change the way you think, mindset kasi kahit gaano kadami ng training na gagawin natin, pag ikaw mismo hindi naniniwala sa ginagawa mo, yon importante yon. So, kailangan ikaw mismo nakita mo. Kaya nga sabi ko kanina, pinakita ko yung last ko na picture, di ba, na nanggigigil ako dun eh. Kaya kapag bago ka, dapat meron kang pinanggigigilan, meron kang kinikiliti sa sarili mo. Kailangan yun yung pakiramdam mo na ito yung gusto kong makuha, kaya ako to gagawin si I am. Kailangan, kasi yung nahihirapan, normal lahat tayo nahihirapan. Pero kasi pag inisip mo kasi yung hirap, hindi ka na maka-move forward eh. Alam mo, dapat ini-enjoy siya. Hindi siya hirap. Nagiging mahirap pang isang bagay kasi iba yung ini-aim mo eh. Iba yung ginugusto mo. Pera. Baka pera kasi nakatingin eh. Kailangan maganto ako. Hindi. Kailangan na nakikita mo na ito yung pangarap mo, ito yung gusto mong income, pero ini-enjoy mo siya. Kaya makakagawa ka ng tama kaya hindi ka mahirapan. Mahihirapan ka kapag gumawa ka ng isang bagay na ganito. Laging may kapalit yun. Pag ginawan mo to ng ganitong area na to, ito yung ginawa mo, mali na siya from the start, mali na yan din lahat. So, kailangan ini-enjoy siya, mentor. Pag bago ka, gawin mo lang yung sinabi ng mentor mo, ano bang gagawin ng bago? Gagawa ka ng prospect list mo, di ba? Ililista mo lahat. Ano bang gagawin? Manunood ka ng proper way of inviting. Di ba? Sinasabi ni Mentor TJ doon, yun yung sikreto doon. Isulat mo, yun yung ginawa. O di kaya makinig ka na makinig. Yun yung ginawa ko sa leader ko na si JM. Alam mo ba si JM, kopyang-kopya niya si Mentor TJ. Minsan nga sabi ni Mentor TJ, parang yung salita ko, hindi ko na yan maaalala dati. Sinabi ko ba yan? Oo, ganun na ganun. Ganun na ganun si JM, parang Mentor TJ na. Pero nakalimutan ni Mentor TJ yung sinabi ko ba yan? Sabi niya. Sabi niya, oo, men, sinirecord ko yun eh. Oh, ganun dapat, men. Pag bago ka, oh yes, kilala ni Mentor Mark. Pakinggan mo ng pakinggan. Kaya hanap ka ng tao na gusto mong maging magaya, ganyan. Pero kung inviting, marami si Mentor TJ sa YouTube, ilagay mo sa phone mo, i-record mo yan, tapos yun ang pakinggan mo kung saan ka pupunta, maglagay ka ng AirPods ba or pakinggan mo ng pakinggan.
Mens, repetition, 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 repetition. Wala kang ibang papakinggan na iba. Yun lang. Kasi siya bago matulog, nandun naka-play na yun. Pagkagising, na habang kumakain yun at yun. Kasi isa lang ang pinapractice niya minsan yung proper, kasi inviting siya dati talaga. Nag-focus kami sa inviting. Kasi sabi ko sa kanya, wala tayong may invite kung hindi ka marunong mag-invite. 'Di ba? Ano ipepresenta natin? Yun. Kung bago ka, yun ang gagawin mo. Makinig ka lang na makinig ng proper way of inviting. Trisha Venancio, may YouTube siya noon. Pakinggan niyo ng pakinggan. Oo. Pag ginawa mo yun, men, subconsciously, makukuha mo rin yun yung proper. Nahihirapan ng isang tao mag-invite kasi hindi mo alam kung paano talaga mag-invite. Yun lang yun. Pero matutumbok mo kapag marunong ka mag-invite talaga. Paano? Yun nga, makinig ng makinig ng makinig. Yun ang magiging radyo mo sa sarili mo. Yun yung maging ano mo, palagi. Totoo yun. Pag palagi mo pinapakinggan yun, naku, sabihin ko sa iyo, siguro bigyan mo sarili mo ng 1 month. 1 month to 3 months. Naku, kahit walang kopya, magsasalita ka. Kung kilala niyo si Mentor JM, ganun siya. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ito gawin mo. Kasi ganun din ako eh. Si Press naman yung lagi kong pinapakinggan noon. Oo, kasi siya yung mentor ko eh. Pakinggan ko ng pakinggan kung paano niya. Alam, yun yung mga words nga, alam naman nating lahat. O, di ba? Alam niyo ba yun? Yung pag sinabi mo yung alam naman nating lahat. O, so alam mo na na-open yung kanyang subconscious. Yun. Mga ganun siya. Kailangan mo makinig. Sa mga bago, wag mong problemahin. Wag kayong mamroblema. I-enjoy nyo, ha? Oo. Basta maniwala kayo sa mentor nyo. Yun. Okay ba? Agree ba? Yes, and thank you po. Thank you, Mentor Irene Eder, no, sa Thank you, napahaba time ha. and Mentor Irene Sharon U. Eder. Ayan. Thank you, Mens, no, sa napakaganda niyo po and napakaganda po ng naging training niyo for today. Thank you so much po and super na-inspire ang aming Team Conquerors po, no. Maraming salamat and we will apply this po, no. Pagbalik niyo dito, Mens, marami na rin pong naka-sports car at Diamond. Ayan, Good. and Thank you. ayun, sobrang na-appreciate po namin yung time. And meron po kaming little token from our founders. Ayan, na naglo-loading pa lang. Ano? Thank you. Sige, Mens. Ayan po, no? So, certificate of appreciation po for you, syempre, Mentor Irene Eder, for sharing your valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conquerors, given this August 16, 2024. So, this is given po no ba, ng aming founder, which is Mentor Mark and Mentor Naomi Manalansan. So, thank you, Mens. And Thank you. super na-appreciate po namin yung time na in-invest nyo sa amin. And super nag-enjoy po kami makausap kayo. And okay lang, mentors. Thank you tayo kay Mentor Irene, no? Ayan, ask to unmute namin.